Get ready to dive deep into the heart of real life stories, uncover valuable lessons, and explore the intriguing world of random topics to truly better. Ever wonder why life chase dreams, navigate through tough decisions? Get ready for candy conversations that will leave you thinking, laughing, and feeling inspired. Because life is a beautiful blend of the real and the random, and I'm here to explore it all with you. This is G Talk, your real stories and valuable lessons in the delightfully random quiet. Subscribe now and let's embark from the stream together. G Talk. Ako si Jenny, 42 years old, may asawa na at dalawang anak, isang 7 at isang 4. Sa totoo lang po, kahit sino kausapin ko, hindi din nila alam kung paano ang gagawin ko sa problema ko. Sa tingin kasi nila, mababaw lang. Lagi nilang sinasabi na okay na yan ganyan, kaysa naman daw umiinom, ng bababae at nakikipagbarkadahan lang ang asawa ko. Mabuti nga daw, nasa bahay lang ang asawa ko. Masyado siya kasing lulong sa social media. Sa YouTube, paminsan may ka-chat, pero pag chinecheck ko naman, puro tropa lang ang kausap. Hindi ko alam, parang nakadikit na yata sa balat niya ng asawa ko yung cellphone niya. Mababaw nga ba na nagtatampo na ako sa kanya dahil ang atensyon niya madalas nasa cellphone, wala na sa amin ang mga anak ko. Kahit na nga family day, wala siyang pasok, yayayain namin siya mamasyal, mag-grocery, laging nagpapaiwan lang siya sa bahay. Galit pa kapag pinilit namin siyang sumama. Kinausap ko din naman siya maraming beses na. Alam naman niya na ayoko ng ganun pero ginagawa pa din niya. Galit pa palagi kapag sinisita. Ayun na nga lang daw ang libangan niya. Mababaw lang ba talaga ako? Tanggapin ko na lang ba ang ganung sitwasyon? Pagkagaling niya sa opisina, kakain lang, papasok na sa kwarto namin at mag-YouTube na, laging cellphone ang hawak. Pag nagsasabi ako sa mga kaibigan ko, ang reaksyon nila, ano ba yan, ang babaw mo naman. Normal na daw kasi ngayon ang social media. Hayaan ko na lang daw, kesa daw may bisyo. Pero aaminin ko, nalulungkot ako dahil hindi ko nararamdaman na may pakialam pa siya sa nararamdaman ko. Sana mapayuhan mo ako at mabigyan ng kahit paano pointers na dapat kong gawin, paano ko siya mapagbabago. Salamat, Jenny. Ayan. Ayan ang ating message. Nag-message siya sa akin sa messenger actually. So, sa problem ni Jenny, girls, hindi natin po pwedeng masabi na mababaw ang isang bagay, lalo na kung involve ang ating nararamdaman. Magkakaiba kasi ang ating walang pinagkaiba yan sa sugat. Magkakaiba ang ating pain tolerance. Di ba pag ginagamot yung sugat, may mga tao na sobrang sakit na sakit, pero meron naman na tao na kapag ginamot yung sugat is carry lang niya, parang wala lang. Ang sinasabi ko dito is, walang mababaw sa ganyan. Kasi eventually, kapag pinabayaan natin na magiging ganun, ang iisipin sa atin ng asawa natin is okay lang. Although nagsasabi ka sa kanya ng mga nararamdaman mo, pero wala siyang ginagawang action about that. So, he is being insensitive about your feelings, which is not healthy in a relationship. Kasi dapat, sa relasyon, kasama dun, yung alam natin kung ano yung nararamdaman ng mga taong mahal natin. And syempre,
ang gusto natin kapag nagmamahal tayo ay mapasaya at masatisfy natin yung mga taong mahal natin, right? Sa sitwasyon ni Jenny, ayokong maging bias or ayokong i-judge ang kahit sino, both kayong dalawa ha. Pero, ang mapapayo ko sa'yo siguro, if sa akin nangyari yan, disclaimer lang ha, I am not a professional. I am not a professional to give you advice. Pupwede kasi na i-apply mo sa sarili mo ito. Pupwede din naman na ang payo ko gumana sa'yo or not. Kasi sa akin, ganun yung ginagawa ko. If sometimes may mga bagay na hindi natin na-appreciate sa mga asawa natin, like yung kawalan niya ng attention sa atin. Okay. Sometimes, subukan nating magmuni-muni rin. Kumbaga, ano ba yung mga bagay na maganda at hindi dun sa mga taong mahal natin. You know, nobody is perfect. Diba? Walang perpektong relasyon, walang perpektong tao. Even tayo, na mga babae, hindi rin tayo perfect. May mga pagkukulang din tayo na madalas ay hindi na lang din sinasabi yan ng mga partner natin. But sometimes we are being insensitive din sa nararamdaman nila, pero hindi sila showy, hindi nila sinasabi. Mas more on tayong mga girls, yung mas madalas magsabi ng nararamdaman natin. But you know what? Since tayo, of course, alam natin na it's not healthy eventually kung hahayaan natin na gano'n. So, sa tingin ko, yung pagsasabi mo sa kanya na kinakausap mo siya na ayaw mo ng gano'n, na ganito, na ganyan, you're demanding something from him, which is for me, not good. You know why? Don't you ever demand for attention. Number one. For me kasi, don't beg for attention. Girls, don't ever do that. We deserve the attention. We deserve it. Na hindi natin kailangan magmakaawa para doon. Diba? So for me para siguro na ma-divert mo yung ginagawa niyang ganyan, do something different. Yung mga bagay na nakasanayan niyo, which is siguro sa kanya is boring na, yung nakasanayan na galing opisina, uuwi siya, magdi-dinner, and then matutulog na, which is tolerable sa relationship ninyo. Kasi nangyayari di ba? Kaya nasabi ko tolerable. Kasi pag ang isang bagay hindi tolerable sa relasyon, of course, may something na pag-aaway dyan, pag-uusap. But since ikaw lang, yung nagtitik seriously doon sa problemang yan, and then for you, sa tingin mo, parang binabaliwala lang niya, for me, bakit hindi mo kunin dun sa paraan na hindi niya kayang i-resist? You get what I mean? Kumaga parang, para sa akin kasi, kapag ang isang bagay hindi mo nakuha sa isang paraan na ginamitan mo siya ng isang bagay na gano'n, like kinausap mo siya, hindi umepekto, so do something different. Like, example, don't beg for attention. Kung gusto niya, nakatutok siya sa hayaan mo. Hayaan mo lang. Focus on yourself. Focus on yourself. Libangin mo rin yung sarili mo. But I don't say na ito tolerate mo yun, ha? Ang target natin dito, yung husband mo. Kung paano makukuha ang attention niya na ma-divert papunta sa'yo. So what is the best thing to do? For me, ay nako, kung ako yan, magpapaparlor ako, mag-change image ako, magpapaganda ako. Diba? Wear something not too sexy, pero yung tipong makakatch up yung attention niya. Or kaya, uuwi siya, magpaka-sweet ka, hayaan mo lang siya na mag-YouTube siya dyan, hayaan mo siya. Diba? Magtataka pa yun na, ay, hindi niya ako inaway. Ay, ano kaya nagbabago doon sa asawa ko, diba? Kumaga parang,
curiosity. Kumbaga, pag na-curious kasi ang isang lalaki, mapapaisip, hindi naman yan manhid din eh. Di ba? Minsan lang kasi nabubore na yan sa buhay na meron siya. Kaya lang, yun yung nakasanayan na eh. Magtatrabaho, ano siya, breadwinner siya, tatay siya eh. So, provide niya yun. Kung ano yung pangangailangan ng family. Di ba? Ngayon, ikaw naman as an housewife, ikaw yung naiiwan sa bahay. For me, sa'yo naman nakasalalay kung paano naman papayabungin ang inyong relasyon. So what do you think is the best thing to do? Ako if I were in a situation like your situation, ang gagawin ko, iibahin ko kung ano yung nakasanayan namin araw-araw. Example, uuwi siya from office, paghahain mo siya, ganyan. Iibahin ko, gagawin ko, lulutuin ko yung paborito niyang ulam, sasamahan ko pa ng dessert, at may konting himas pa yun sa likod. And then, kapag pupunta na siya dun sa, magpapaalam na siya, napupunta na siya sa kwarto, makikita mo, sobrang busy siya sa YouTube na, hahayaan ko lang siya. And then, I'll take a shower, and then, bago ako mag-shower, kiss ko siya sa pisngi, or sa lips, something like, ay parental guidance na. Ganon, something like that. Kumbaga, sometimes maging ano rin tayo, di ba, sa ating mga asawa. Kumbaga, do an extra mile. Kumbaga, maging sweet ka, maging showy ka, yung hindi mo nagagawa. Kumbaga, yung mga bagay na nakasanayan niya na, ibahin mo ng konti. Kung nasanay siya ng gano'n na boring na yung inyong relationship, lagyan mo ng ibalik mo dun sa interesting part. Ano yun? Diba? I-divert mo. Like, halimbawa, pag uwi niya, ayun nga, kiss mo siya, and then take a shower, and then, habang nag-YouTube siya, tabihan mo, magpabango ko, buy very, yung mabangong perfume. Magpapansin ka. Kumbaga, wear something sexy, matutulog na kayo, di ba? Oh, magpabango ka ng konti, maaamoy niya, bango ng asawa ko. Diba? Oh, and then, pagpasok niya sa office, kinabukasan, ganun ulit. If ever hindi umipek, ganun lang. Sige, tuloy mo lang ng ituloy na ganun. Magpa-parlor ka, kinabukasan, mag-iba ka ng hairdo, magpapula ka ng labi ng konti, ganyan. Alagaan mo yung sarili. Focus on yourself. Yan yung lagi niyong tatandaan. Don't ever beg for attention. We don't deserve that. Ang deserve natin is attention na kusang ibinibigay ng ating mga partner. Okay. So, ayun yun. So, back to tricks. So, ayun nga. Papansin ka sa kanya, magpa-parlor ka, and then pag uwi niya, ganun ulit. Ha? Lagi, alam mo yung body language, kasi mas ano yan kaysa sa ano eh. Pakita mo sa kanya na okay lang, sige, lipakin mo yung sarili mo, kumustahin mo siya. How's your day? How was your day, baby? Ganyan, mahal. Oh. Hihimasin mo yung ano niya, tumabi ka. Kahit habang nag-YouTube siya, tumabi ka sa kanya, yakapin mo. Hayaan mo lang siya. O kaya tumabi ka pa rin sa kanya, mag-cellphone siya, hayaan mo siya. Ipakita mo sa kanya na hindi ka na naaapektuhan dun sa ginagawa. Kasi alam mo minsan, yung mga boys, the more na nagbibigay tayo ng sobrang attention sa kanila, feeling nila, pogi-pogi nila. Hindi, totoo yun eh. Kasi, alam mo yun, pero minsan madalas, yung mga boys na yan, kapag medyo nawawala yung attention natin sa kanila, alam mo yun, yan siya nagpapapansin niya. Kapag ang husband mo biglang nagsabi sa iyo na, saan ka ba pupunta? Bakit nakapabango ka pa? Ba ka ba pupunta? Masyado ka namang ay. Napansin ka na, girl. Oh, di ba? Yun. Ang isagot mo lang, simple lang. Masama ba magpaganda para sa iyo?
Yung mga alam nyo, yung mga ah, random words na ginagamit natin sa mga asawa natin na nakakaano ng self-confidence nila. Alam mo yung mga, ang pogi-pogi naman ng asawa ko. Tapos may kasamang I love you, mga ganyan. Yan, yung mga kaswita natin, mga girl. Huwag natin aalisin kasi yan ang panlaban natin. Yan ang ating sandata sa mga boys na yan. Kasi alam mo, ang weakness ng boys, babae. And huwag na huwag kang papayag na madaig ka ng kahit sinong girls. Di ba? And always remember, hindi natin deserve na nagbibig tayo ng attention. Ayun. Kumaga, lagi mo tatandaan na, yun pinapayo sa'yo ng mga kaibigan mo. Reaction nila na, ang babaw mo naman, ganyan. Hindi mababaw, of course. I'm telling you now, hindi mababaw yun. Kasi na-hurt ka eh. Ang sinasabi ko lang, siguro hindi mo lang alam, yung tricks na sinabi ko, pwede mong apply yun sa sarili mo. Kung hindi ka na aayos, masyado ka ng baka medyo, masyado ka ng boring tingnan, I'm sorry to say this. Pero always remember, girls, ha? Pag nai-stress tayo, tingin tayo sa salamin, titignan natin, okay pa ba ako? Yung buhok ko ba? Baka mamaya puro white hair na yan. Baka mamaya dry na yung hair mo. Diba? Deserve natin yun eh. Deserve natin na magpaganda. Kasi kahit housewife tayo, ako nga kahit nasa bahay lang eh. Diba? Kala mo aalis. Hindi totoo. Nakasanayan ko yun eh. Ganun ako mula nung kahit dati pa. Hindi po pwedeng lalabas ako nang hindi ako nakaligo, nang hindi ako naka-blower. Hindi po pwedeng lalabas ako nang hindi ako nag-lipstick, ganyan. Laging ganun. And kahit nasa bahay ako, I'll make sure na talagang maganda ako. Hindi sa ano, actually alam mo ha, girls always remember this. Nagpapaganda tayo, hindi sa para kung sino o kung para kung kanino man. Gawin mo yun para sa sarili mo. It's because bukod sa deserve mo yun, for your own self-esteem. Kasi minsan, kapag maganda ka, tinignan mo yung sarili mo sa salamin, ang ganda ko. Sabi mo sa sarili mo, magkakaroon ka ng self-confidence. Pero pag tinignan mo yung sarili mo na, uy, medyo nagkaka-eyebags na ako. Ay, puti na yung buhok mo. So, anong gagawin mo? Hahayaan mo lang ba? Diba? Hanggat kaya natin, yung pinaka-the best na magagawa natin for ourselves, do it. Because we deserve it. Ayun lang. Ayun lang. Simpleng-simpleng payo lang yun. And then balikan mo ko if ever na hindi gumana yan. Ha? And all, para ma-appreciate mo ng lalo ang asawa mo. Kung meron ka mang nakikitang negatibo sa kanya, like hindi siya yung showy, nabibigyan ka ng sobrang attention, kagaya ng gusto mong mangyari, isipin mo rin kung ano yung mga good points, positive sa kanya. Kasi wala namang perfect eh. Kahit sa isang papel, di ba? Ilista mo doon. Ano ba yung mga good points sa kanya? Breadwinner siya. Of course, obligasyon niya yun. Pero hindi lahat ginagawa yun. Hindi lahat ng padre de pamilya binubuhay ang pamilya. Pero sa estado ng buhay mo, swerte ka pa kung ang asawa mo is pinuprovide ang lahat ng needs ninyo. So, ganda girl ka doon kasi alam mo, hindi lahat ng babae ganon. Kasi katunayan ngayon, ang ano na is equally divided na. Nagpo-provide si girl, nagpo-provide si boy. Pero kung ikaw plain housewife and your husband provided all the needs na kailangan ninyo sa pamilya nyo, good points yun. Ngayon ikaw, bilang housewife, pagbutihin mo na lang yung pagiging housewife mo. Mag-focus ka sa mga bata, sa bahay, at sa asawa mo. And of course, sa sarili mo. Huwag mong kakalimutan mag-focus sa sarili mo. Kung paano ka mag-grow. Kasi kahit nasa bahay ka lang, hindi mo pwedeng sabihin sa akin na stagnant ka na. Marami kang pwedeng gawin for you to grow.
for you to, alam mo yun, yung hindi masabi na wala kang, wala kang ginagawa sa buhay mo. Pero alam nyo ha, huwag natin i-underestimate ang mga housewife ha. Napakahirap maging housewife compare sa office girl ka. Danas ko yan. Sa totoo lang, ako na mismo nagsasabi, mas mahirap sa bahay kaysa pumasok sa office. Sa office, uupo lang ako dun, maghapon nakaupo ako eh. Sa bahay, dami mong gagawing obligasyon, stressful. Pero syempre, family mo naman pinagsisilbahan mo, kaya happy pa din. Ayun lang naman ang aking mapapayo for today's video. Keep on smiling.